Magsisimula ang ating kwento kung saan makikita natin ang mga halimaw na dragon sa himpapawid. Na inaatake ang lungsod na dating payapa ngayon na wasak na at naging kulay pula na ang kapaligiran dahil sa mga nagkalat na apoy. Nag-aalala ang lahat ng mamamayan at maririnig ang kanilang mga sigaw dahil sa sakuna na ito. At lalo na rin ang mga kasundaluhan dahil wala silang magawa para labanan sila. Nagsaad naman ang lalaki dahil sa isang strike mula sa itim na dragon na Vritra. 70% ng mga base attack functionality ay tumigil na, ngunit nawawala na ng pag-asa ang kanilang general at ito na daw ang kanilang katapusan. At dito na ba ang katapusan para sa sangkatauhan, tapos mabubura na ang lahat? Ang halimaw na ito ay isang black dragon na mas kilala sa pangalang Vritra. At sabay nagpakawala ito ng malakas na pag-atake sa mga kasundaluhan. Ngunit biglang may dumating na hindi nila inaasahan na kanilang ikinagulat, at ito'y kasalukuyang nasa harapan at handa ng pigilan ang atake ng dragon. Bago man tumama ang ataking ito ay napawalang bisa niya ito sa isang hampas lang ng kanyang espada. Agad naman na nakilala ng mga sundalo kung sino ang dumating. At kinumpirma pa ng isa kung siya ang kilalang The Sword Saint of the Eight Blades na kilala sa pangalang Agito. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Agito bagkus humingi ito ng pasensya sa kanila dahil siya ay nahuli. At ipaubaya na lang nila sa kanya ito at siya na ang haharap sa Black Dragon na ito. Noong taong 1920, lumitaw ang mga pintuan sa iba pang mga sukat sa buong mundo, upang labanan ang mga halimaw na umuusbong mula sa mga pintuang ito, na pinamumunuan ng 6 na malalakas na dragon. Nakuha ng sangkatauhan ang mahiwagang kapangyarihan na kilala bilang magic, na pinabura ng mga halimaw na ito, at nagsimulang lumaban. At kaya habang nagbabayad ng mabigat na halaga, itinaboy ng sangkatauhan ang mga hukbo ng mga halimaw, ngayon ay magsisimula na ang huling labanan. Sa sandaling ito ay dumating ang isang babae na si Tensaki, at kanyang tinawag ang kanilang general, na agad naman itong napalingon. Medyo nakahinga ng maluwang ang kanilang general dahil dumating silang dalawa sa oras na ito. Ngunit nagsaad si Tensaki na oo at natalo na lahat ang 6 pang dragon, ang natitira na lang, ang Black Dragon na si Vritra. At makikita natin kung gaano kalaki ang itim na dragon na ito at nagpapalabas pa ito ng malakas na enerhiya habang kaharap nito si Agito na parang langgam lang. Subalit napapaiyak na lang si Tensaki dahil ang kanilang mga ibang kasamahan ay nagtamaw ng mga pinsala. At naabot na rin nila ang kanilang mga limitasyon, at si Agito na lang ang natitira na kaya pang lumaban sa kanila. At wala na silang choice, at ipagkakatiwala nila ang lahat sa kanya. Nagsaad naman ang Black Dragon bagamat nagawa nilang talunin ang 6 pang dragon, at balak ba talaga siyang haminin gamit ang mga kasanayan sa espada. Ngunit seryoso naman si Agito habang pinagmamasdan niya ito. At ilang sandali pa ay sumagot na rin si Agito, na hindi lang sword skills, at gagamitin niya ang lahat ng meron siya upang mapatay lang siya nito. Nagwika naman si Tensaki na ang mga tao ay nagdadala ng isang kasaganaan ng kamakailang mahiwagang kapangyarihan. Sumagot naman ang general ngunit ang taong yun, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay hindi katumbas ng isang pangunahing spell, at si Agito na walang magic, ngunit ipinahayag naman ni Tensaki na kaya't naimbento niya ito, pinalamutian niya ang kanyang espada ng walang katapusang mahika na pumupuno sa kapaligiran, ang 8-blade swordsmanship. At sa oras na ito ay naghahanda na si Agito para sa kanyang gagawing atake, sa kanyang ginawa ay lumabas ang mga bilog sa kanyang likod na spell na may iba't ibang simbolo. Dahil dito ay nagsalita ang Black Dragon na ang isang hangal ay nagiging alabok. At ito'y umatake at ginamit nito ang Black Rain of the Abyss. At mabilis na bumulusok ang enerhiyang matutulis papunta kay Agito, ngunit kalmado lang siya habang inaante ito, at ilang segundo lang ay tumalo na ito na walang alinlangan. At mabilis niyang naiiwasan ang mga atake na ito, at makikita na lang natin sa kanyang mabilis na pag-iwas ay nagkakaroon na lang ng after image. At nang makalapit na ito sa dragon ay agad niyang ginamit ang kanyang 8-blade swordsmanship Thunderbolt God. At biglang binalutan ng maliwanag na kulay asul na enerhiyang kidlat sa kanyang espada. At ilang sandali lamang ay pinakawalan na niya ito sa kanyang pag-slash at mabilis itong bumulusok sa dragon na matagumpay niya naman itong tinamaan.
Nakita naman ito ni Tensaki at si General at kanyang sinabi na kung napinsala ba niya ang Vritra, isang pag-atake mula sa walang magic hanggang sa ganoong lawak. Sa ginawang atake ni Agito ay napinsala niya ang dragon. Nagsalita naman ang Black Dragon at sinabi na lang nito na iba ang taong ito sa ibang nakaharap niya. Dahil dito nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya na may kasamang mabigat na pressure, sa lakas ng pinakawalan nito ay gumuho ang mga gusali. Nabahala naman ang dalawa, dahil iba ang lakas nito kaysa sa ibang mga dragon, agad naman naging alerto si Tensaki para protektahan si General. Ngumiti naman si Agito dahil naramdaman nito ang malakas na enerhiya at pressure at kung ito na ba ang lakas niya. At wala siyang pagpipilian kundi ipagsapalaran din ang lahat. At ito'y naghanda para sa kanyang gagawing pag-atake. Ang kanyang ginamit ay ang 8-Blade Secret Technique, Akatsuki S8 Reincarnations, at biglang binalutan ng dilaw na enerhiya ang katawan nito. At ilang sandali pa ay sabay na silang umatake para pakawalan ang kanilang mga hinandang malakas na atake. Sa kanilang sagupaan ay walang atrasan. Sa pinakawalang atake ng Black Dragon ay agad naman nadepensahan nito ni Agito gamit ang espada nito. Sa bawat tama ng kanilang mga atake ay dumadagundong sa ere na nagmistulang gyera. Hindi naman makapaniwala ni Tensaki na kayang makipagsabayan ni Agito. Ipaliwanag natin ang teknik ni Agito na kanyang ginagamit ang 8 reinkarnasyon ng Akatsuki ay sumisipsip at nag-fuse sa paligid ng elemental na magic na bumubuo ng explosive power. Mas maraming kapangyarihan ang kanyang nakuha, mas naubos ang kanyang buhay, ito ay isang double-edged na espada. Wika naman ni Tensaki na kasama sila sa likod niya. Kung kailangan niya silang protektahan, baka hindi na siya manalo. Bago pa mapansin ni Vritra, kailangan nilang humanap ng paraan para umalis dito. Sa sandaling ito ay tila nauubusan na ng lakas si Agito dahil sa walang humpay ng kanilang labanan. Naging seryoso naman ang Black Dragon at meron itong naiisip, at sinabihan niya si Agito na katawa-tawa na nagsasakripisyo ng manipis na pag-asa para sa damdamin. Tutal ay isa lang siyang insekto sa kanyang paningin, at ito'y naghanda ng kanyang pag-atake at nabubuo dito ang malakas na enerhiya. Nagsaad naman si Agito na kung iwasan niya ito ay mamamatay ang lahat, kung ganoon ang kaso, wala siyang pagpipilian kundi harapin ito. At sinabihan niya si Tensaki at ito'y humingi ng sorry at siya ay umaasa sa kanya para sa iba pa at ito'y ngumiti. Ngunit sa sinabi naman ni Agito ay labis naman ang pagkabigla ni Tensaki at sinubukan pa niya itong pigilan. Subalit sa oras na ito ay pinakawalan na ng Black Dragon ang kanyang malakas na atake na Black Curtain of Annihilation. Lumabas dito ang mapanindig balahibong enerhiya. Ngunit sa sandaling ito ay ginamit na rin ni Agito ang kanyang huling malakas na pag-atake, na pinagsamang buong paglabas ng 8 reinkarnasyon ng Akatsuki. 8-Blade Swordsmanship Final Judgment, at binuhos na niya ang kanyang buong lakas at dito na daw magtatapos ang kanilang labanan. At agad na rin itong pinakawalan para sabayan ang atake ng Black Dragon. At ilang sandali lamang at tuluyan ang nagtama ang kanilang mga atake na nagdulot ng mapangwasak na pressure ang bumalat sa kanilang lugar. Sa huli nilang sagupaan ay dito na nila ibinuhos ang kanilang natitirang lakas. Sa sandaling ito ay napasigaw na lang ang Black Dragon dahil dumiretso na sa kanya ang atake ni Agito na nagpapahiwatig na siya ang natalo. Sa kaganapan nito ay sumabog ng malakas na nakakasilaw. Sa kabilang banda hindi naman nagawang kumurap ang dalawa at kanilang inaalam kung ano naging resulta ng kanilang sagupaan sa mapanindig balahibong labanang ito. Ngunit naging seryoso naman si Agito at nawalan na rin ito ng pag-aalala matapos niyang matalo ang Black Dragon. Nagkaroon ng malaking butas sa katawan ng Black Dragon na sanhi ng pagkamatay nito at agad na rin itong nahulog sa sahig na wala ng buhay. Sa paglapag din ni Agito ay nawalan ito ng balanse dahil naubos na ang kanyang lakas sa ginawa nitong atake. Nakita naman ito ni Tensaki na pabagsak na sa sahig ito, agad naman siyang tumakbo para saluhin siya, at ilang segundo lang ay nagawa naman niyang masalo ito, ngunit sinabihan niya ito na grabe ang natanggap niyang sugat at huwag muna siyang gumalaw. Ikinagulat naman ng mga sundalo na nagawang patayin ni Agito ang Black Dragon kahit wala itong magic at gamit lang nito ang kanyang espada.
Nagsaad naman si Agito kahit ito'y naghahabol ng kanyang hininga, na nagawa nitong nabasag ang core at hindi na muling babangon pa ang Black Dragon. Natuwa naman ang mga sundalo dahil patay na ang pinakamalakas na Black Dragon at natapos na rin ang sakuna. Naiyak sila sa tuwa dahil nakaligtas ang sangkatauhan. Sa oras na ito ay pinapagaling ni Tensaki si Agito gamit ang kanyang magic spell. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang may nagsalita na ikinagulat ni Agito. Sa sandaling ito ay pilit siyang tumatayo, ngunit sinasabihan naman siya ni Tensaki na huwag siyang gumalaw at mas mabuting magpahinga muna, at makikita naman natin ang dragon na wala ng buhay. At may nagsalita na walang pagkakataon sa plano nila, at natupad na ang kondisyon. Hindi naman ito inaasahan ni Agito sa kanyang naririnig. Nagpasalamat ito sa pagpapala ng Diyos ng Dragon, 6 na dragon silang bubuhayin sa loob ng 100 taon, at ang pakikibaka ni Agito ay walang kabuluhan. Dahil dito ay unti-unti nang naglalaho ang katawan ng Black Dragon. Wala naman magawa si Agito sa kanyang nalaman, pinipilit nitong gumalaw kahit ito'y nasasaktan na. Ngunit nagtataka naman si Tensaki kung bakit siya nagkakaganito. Ang Dragon God Ragna. Kahit na matalo ang 6 na dragon, wala nang makakaresolba sa hinaharap kapag muli silang mabuhay. Ngunit napakagat na lang sa labis na galit si Agito dahil sa kanyang naririnig, tinatanong na niya kung bakit hindi gumagana ang hilang, masyado ba niyang nagamit ang 8 reincarnation ng Akatsuki, at lumalabo na ang kanyang consciousness. At humihingi naman siya ng isa pang pagkakataon, at hindi pa siya pwedeng mamatay, dahil hindi pa tapos ang kanyang tungkulin dito na iligtas pa ang sangkatauhan sa hinaharap. Subalit na bahala naman si Tensaki at tinawag na niya ang mga sundalo para humingi ng tulong na agad naman silang nagtungo sa kanila. Sa mga oras na ito ay dito na rin siya binawian ng buhay. At makikita naman natin ang puting liwanag na mabilis itong bumulusok sa mga bagay na bilog na ito. At nang makalusot na ito ay dumiretso ito sa kulay dilaw na liwanag. At ilang sandali lamang ay nalipat tayo ng eksena. At makikita natin ang mga numero sa monitor na nagpapahiwatig na nasa hospital tayo. Ang vitals normal. Gumaling na ang level ng kamalayan ng pasyente, Citizen DH 26,483. Ang pangalan ng pasyente Agito Mitsurugi na kanyang kapangalan, at makikita naman natin si Agito Mitsurugi na nakahiga sa kama. At sinabihan siya na sasamahan siya ng kanyang manggagamot at darating ito sa lalong madaling panahon. Makalipas lang ang ilang minuto ay tuluyan ang nagising ito dahil sa ingay ng kanyang narinig. At kanyang napagtanto na nasa hospital siya, napapaligiran ng mga device na hindi pa niya nakikita dati, kung ito ba ay pasilidad ng militar. At kanyang nakita sa TV kaya't naligtas ang mundo. Ang saint ng sword na si Agito na 8 blades, at ang 4 na iba pang bayani ay nagdala ng kapayapaan, sa taong ito ay minarkahan ng ika-100 anibersaryo ng kapayapaang iyon. Sa kanyang nalaman ay labis itong nagulantang at hindi siya makapaniwala na siya ay na-reincarnated sa 100 taon. Nagsaad na lang ito na hindi pwede. May iba pa bang dapat intindihin sa kanyang sitwasyon? Hindi ito mapakali at napapalingon na lang ito sa paligid na labis niyang ikinabigla ang lahat ng pangyayaring ito, napatingin siya sa salamin at nakita niya ang kanyang sarili. Naiba ang kanyang itsura, nagtataka ito kung siya ba ito napaisip na lang ito na pwede ba, na reincarnated na siya sa nangyayari sa mundo. At biglang tumunog ang TV na ipinahayag nito na isang nagbabagang balita, ilang gate, na patuloy na aktibo mula noong nakaraang buwan. Ngayon, mahigit 50 bagong gate activation ang nakumpirma. Kasama ang abnormal na mahiwagang panginginig na nagaganap sa mga rehiyon, ang ilang mga mamamayan ay nag-isip-isip, sa revelasyon na ito ay labis pera ng kanyang pagkagulat at ito'y nagtataka. Ipinahayag pa ng balita na maaaring mga hulugan ito ng pagbabalik ng 6 na dragon. Ang Guild Sorcerers ay naglabas ng mas mataas na alerto, naging seryoso naman ang ating bida dahil sa kanyang narinig na maaaring bumalik ulit ang 6 na dragon. At naalala niya ang huling niyang narinig noong nakaraan niyang buhay bago siya mawala ng hininga.
Nasa sandaling maglaho ang Black Dragon, na nagpasalamat sa basbas ng Dragon God, na silang 6 na dragon ay bubuhayin muli sa loob ng 100 taon. Napaisip naman ng bahagya si Ajito Mitsurugi, hindi niya alam kung bakit siya na-reincarnated, ito ay isang mahimalang pagkakataon, napahawak naman ito sa kanyang baba at seryosong sinabi nito. Na nakabalik na ang 6 na dragon, kung gayon, tiyak na malapit na ang paggising ng Diyos ng Dragon na si Ragna. At iniisip nito na ang lahat ay magiging ayon sa plano, ang pag-awaken ng ni Ragna, ay kanyang pipigilan nito. Mabilis naman lumipas ang mga sandali at makikita natin ang hawak na ID ng ating bida. Nakasulat dito ang kanyang pangalan at isa siyang student ng Magic Academy. At makikita din natin ang larawan sa frame na masaya siya dito kasama ang kanyang magulang, subalit sa murang edad ay nawalan siya ng mga magulang at nabubuhay mag-isa. Sa oras na ito ay natapos ng magbihis ang ating bida at papunta na rin ito sa paaralan habang dala nito ang kanyang espada. Ngunit nahihiya naman ito dahil ang kanilang pangalan ay masyadong magkatulad na 8-Blade Mitsurugi Ajito. Nagsaad ito na gusto niyang mabilis na ipaalam sa Sorcerer's Guild sa panahong ito ang tungkol sa 6 na dragon at Ragna. Habang ito'y naglalakad at napansin niya ang isang Coke Incan sa lamesa, agad naman niyang hinawakan ang espada nito. At sa matalas niyang tingin na may nakakatakot na ekspresyon, nagpakawala ito ng mabilisang slash sa hangin na hindi man lang nakita ang espada nito. At ilang segundo lang ay nagkaroon ng hiwa sa gitna ang Coke na hindi man lang gumalaw. Ang akala niya ay nawala ang kanyang skill sa paggamit ng espada bago siya na reincarnated, dahil dito ay napag-isipan na niyang umalis. Sa sandaling ito ay nakalabas na rin si Ajito. Ngunit napukaw naman ang kanyang pansin sa TV, naririnig niya ang mga reporter habang meron silang tao na ini-interview. Sa kabilang banda, nagtanong naman ang mga reporter na ang Sorcerer's Guild Press Conference, ano ang dahilan ng gate activation, dumarami na rin daw ang bilang ng halimaw. Agad naman na sumagot ang matanda na, hindi kailangan ng alalahanin. Nagpadala sila ng mga S-rank at mas mataas na ranggo na tauhan sa mga rehiyon upang mapanatili ang kaayusan. Marahil ang makapangyarihang halimaw, ay ipinanganak sa kabilang panig ng tarangkahan, patuloy naming gagawin ang lahat ng pagsisikap upang matuklasan ang dahilan. Nagsaad naman si Ajito ang mabilis na tugon ng matanda ay tila may kakayahan din ang guild ng panahon na ito. Na nagsabing pumunta sa guild ngayon. At ang pagpapaliwanag sa kanyang sitwasyon ay malamang na maalarma ang Six Dragon sa kanyang presensya. Dapat siyang mamuhay bilang Mitsurugi Ajito sa ngayon, hanggang sa masubaybayan niya ang mga galaw ng mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na rin si Ajito sa kanyang destinasyon sa Kagura Magic Academy. Wika ni Ajito ang paaralan para sa mga kandidato ng Sorcerer Guild, buti na lang at nag-reincarnate siya bilang estudyante dito. Madali siyang makakalap ng impormasyon dito, at kung magiging maayos ang lahat, maaari pa siyang magkaroon ng mga koneksyon sa guild at matataas na ranggo. Higit sa lahat, naging seryoso naman si Ajito. Nakailangan niya ng malakas na kakampi kung lalabanan niya ang 6 na dragon, kung may isang bihasang mag-aaral ay isa sa alang-alang niyang sabihin sa kanila ang totoo. Sa kabilang banda, gumamit naman ng isang spell ang lalaki na ang kanyang Valacarver. Ang apoy ay nagiging bowl ang apoy at mapipinsala niya ang mga kaaway nito gamit lang ang kanyang fireball. At ilang sandali lamang ay pinakawalan na niya ito, sa ginawa niyang pag-atake ay matagumpay naman niyang tinamaan ang kahoy habang tinuturuan siya ng lalaki. Nagsalita naman ang lalaki na maraming napabuti si Yamada, sa rate na ito ay maaari na siyang maghangad ng AB rank. Natuwa naman ang lalaki at ito'y nagpasalamat sa kanya sa lahat ng patnubay ng kanyang professor. Ngunit sa nakita naman ni Ajito ay nadismaya na lang ito, na parang nagsisisi siya kung bakit siya na-reincarnated. Nagpatuloy pa ang ibang estudyante sa pagpapakitang gilas. At ginamit ng isa ang kanyang ice needle na tumama naman ito sa kahoy, at sumunod na rin ang isa at ipinamalas din ito ang kanyang magic spell na sand rain na tumama din sa kahoy. Sa mga oras na ito ay labis ang pagkadismaya ni Ajito, at sinabi na lang nito na hindi pwede at sila ay napakahina,
Ganito ba talaga ang level ng mga modernong sorcerers? Mas mababa sila kung ano ang tawag sa mga bagong recruit. At hindi na kinaya pa ni Ajito na magtagal dito dahil nanggagalaiti na siya sa kanyang nakikita kaya umalis na lang ito. Napabuntong hininga na lang ito at napatingin ito sa kanyang ID. At kinumpirma kung ito ba ang tamang room at sambit nito na hindi ito mukhang promising, paano siya makakahanap ng mga kakampi sa isang lugar na tulad nito. Kaya ito ang tamang panahon para suriin muna niya ng mabuti ang sitwasyon, at agad niyang binuksan ang pintuan. At bigla naman siyang tinawag na Sword Saint, na agad naman itong napalingon. Ngumiti naman ang tatlong kumag na ito. At sinabi pa ng nakapulang buhok. Nagumaling na ba ang mga sugat niya? Nag-alala daw ito dahil isang buwan siyang nasa ospital. At agad naman itong tumayo at nilapitan nila si Ajito, at may pang-aasar nitong sinabi na kung mawala siya at sino ang dapat nalang paglaruan at sila'y nagtawanan. Narindi naman ang mga ibang estudyante dahil sa kanilang malakas na tawa. Ngunit hindi naman ito inaasahan ni Ajito ang mga pangyayaring ito. Napaisip na lang ito na akala niya na diskubre na ang identity niya, at hindi may iwasang guluhin siya ng mga ito dahil sa pangalan, dapat niyang gampanan ang bahagi ng Mitsurugi Ajito dito. Agad naman siyang nag-sorry sa kanila. Na nasa ospital siya kaya medyo nakalimutan niya ang lahat, at tinanong nito kung sino ulit sila. Dahil dito ay natigilan ang tatlo sa kanilang pagtawa at sila ay nainis at napahiya. Bigla naman hinawakan sa damit si Ajito ng lalaki na kulay pula ang buhok. At nagsalita naman ito habang nanggagalaiti na isang mababang F-rank ang katulad ng ating bida na nangangahas magsalita ng ganun sa kanya. Agad naman itong nagpakilala na siya ang dakilang A-rank na si Yuki Habaha, at kanyang sinipa ito sa dibdib dahilan para ito'y mapa-atres. Natamba naman si Ajito sa sahig matapos siyang sipain ng hangal, ngunit nananatiling kalmado lang si Ajito dahil wala itong maisip na bagay kung bakit siya pinagtitripan ng mga ito. Subalit mayabang naman na nilapitan siya ni Habaha na nakabulsa pa ang kamay nito. At siya ay sinabihan na isang maruming dropout, alamin ng kanyang lugar at grovel na isang katulad niyang bulate. Nag-usap-usap naman ang ibang estudyante na si Habaha na naman na ang kapal ng mukha nito na manggulo. Hindi nila maisip na siya ay isang A-rank na candidate. Ngunit sinabihan naman siya ng kanyang kausap na maririnig sila kaya maaaring hinahan niya lang ang boses nito, subalit wika pa ng isa na palagi nilang binubuli si Ajito ng walang dahilan. Biglang natigilan naman ang kumag na ito matapos niyang makita ang espada ni Ajito sa tagiliran nito. At ito'y tumuwan at sarkastiko nitong sinabihan ang ating bida. Na ang isang kalawang na lumang espada niyang dala ay angkop sa pangmatagalang pinakamababang ranggo. Patuloy siyang mangarap kung sa tingin niya ay magiging katulad siya ni Hero Ajito ng 8 Blades. Tulad ng mangyayari. Ang tanging bagay na mayroon siya sa karaniwan ay ang cool na pangalan at sabay tinawanan niya ito. Napabuntong hininga naman si Ajito at hinahayaan na lang niya ito sa kahangalan ng kumag na ito. Sa oras na ito ay nag-umpisa nang nagsalita si Ajito at sinabihan niya ang tatlo na kaya siya nasa ospital dahil sa kanilang pagbuli. Sa narinig naman ng tatlo ay labis naman silang nainis. At hahawakan sana ni Habaha si Ajito. Ngunit hinawi lang nito ang kanyang kamay para hindi matuloy ang binalak niyang gawin. Sa sandaling ito ay tumayo na rin ang ating bida at nagpasensya na lang ito sa kanila at siya ay busy, na ikinabigla naman ng hangal. At dagdag pa nito, na paano ang paghasa ng kanyang kakayahan sa halip na mag-aksaya ng oras sa magagandang bagay. Sa kabilang banda, labis naman ang ikinagulat ng ibang estudyante sa tinura ni Ajito dahil mas lumala pa daw ang sitwasyon. Dahil dito ay hindi na nga napigilan pa ni Habaha ang kanyang galit at pinalabas na nito ang kanyang kapangyarihang apoy, at sinabihan na lang niya sa pangalan si Ajito. Na gusto na daw niyang mamatay ngayon. Nabahala naman ang dalawa niyang kasama dahil si Habaha ay nagalit na at katapusan na ni Ajito at babalik daw siya ulit sa hospital. Wika pa ni Habaha na kung sabik na sabik siyang mamatay, ay ibibigay daw niya ito sa kanya kung gusto niya. At sabay naghanda na ito sa kanyang pag-atake gamit ang spell nito. Sa kaganapang ito ay nagsitakbuhan naman ang mga estudyante sa gilid baka sila ay madamay, ngunit kalmado lang si Ajito habang pinagmamasdan niya ang kumag na ito.
At ilang sandali pa ay pinakawalan na niya ito ng walang alinlangan, at mabilis naman itong bumulusok sa ating bida ang apoy habang ito'y nakatayo lang. At sa oras na ito ay hinawakan na rin ni Ajito ang kanyang espada. At ginamit niya ang 8-blade swordsmanship whirlwind slash at mabilis niyang tinamaan ang apoy at napawalang bisa niya ito, dahilan para mapaupo si Habaha sa sahig. Sa nasaksihan naman ng mga estudyante ay halos hindi sila makapaniwala na ang pinakawalang exploding flame orb na yun ni Habaha ay napawalang bisa ng ganun lang. At ganun din ang dalawa niyang kasama na si Ajito ay isang F-rank. Ay nagawa niyang kanselahin ang magic ni Habaha na halos isang A-rank. Nakaramdam naman ng takot si Habaha matapos matalo siya sa kanilang sagupaan na isa lang siyang F-rank ngunit nagawa siyang talunin. At kanyang iniisip na maaaring siya talaga ang lalaking ito, na si Ajito. At dagdag pa nito na hindi. Ito ay dapat na isang pagkakamali at huwag daw siya nitong maliitin. At sabay naglabas ito ng apoy na nagpapahiwatig na handa na ulit siya umatake, subalit bago man niya pakawalan ng kanyang apoy ay biglang bumukas ang pintuan at siya ay pinatigil ng isang babae. Ang magandang babaeng ito ay si Amazaki Erika, ang descendants ng 4 na dakilang bayani na si Amazaki Yuka Amazaki. Hindi naman ito inaasahan ng dalawa na biglang sumulpot sa kanilang pagitan si Amazaki na ikinainis naman ni Habaha. Natuwa naman ang mga estudyante dahil sa pagdating ni Amazaki at sila ay nakahinga ng maluwang. Sa sandaling ito ay nagsalita na rin si Amazaki na hindi lamang gumagamit ng attack magic sa loob ng klase pero binubuli ang mga kaklase para sa kanilang kasiyahan. At sabay hawak nito ng kanyang espada, at isang mabilisang slash na tumama sa pinakawalang apoy ni Habaha, at napawalang bisa niya ito. Naging seryoso naman si Amazaki. At sinabihan niya ito kung hindi siya tumigil, siya na mismo ang haharap sa kanya. Wala naman magawa si Habaha kundi tumigil ito sa kanyang kahangalan nang gagalaitin na lang siya dahil sa pangingialam nito. At kanyang tinawag ang dalawang kasama nito na sila ay umalis at sila ay nadismaya dahil hindi nila nagawang turuan ng leksyon si Ajito. Napabuntong hininga na lang si Amazaki dahil ganito ang kanyang nadatnan. Agad naman siyang nilapitan ng mga babae. At sinabihan siya ng maligayang pagbabalik dahil kagagaling niya lang sa ibang bansa. Gaya ng inaasahan nila, na siya ay isang A-rank, natuwa naman si Amazaki sa mga tinura ng kanyang kaklase, subalit pinagmamasdan naman siya ni Ajito, at naalala nito si Amazaki Yuka. Na siya ang descendant ni Yuka na kanyang kaibigan. Natuwa naman si Ajito at iniisip nito na baka pwede niyang ibahagi sa kanya ang kanyang sitwasyon. Nalipat naman tayo ng eksena sa labas ng paaralan, ay maririnig natin ang sigaw ng lalaki at ito'y nagmumura. At makikita natin si Habaha na labis ng gagalaiti at ito'y napapamura na lang. Dahil siya ay pinahiya at sabay pakawala nito ng kanyang apoy sa kamay, wala naman magawa ang dalawa nitong kasama kundi manahimik sa gilid. At kanyang pinakawalan nito sa puno sa labis niyang galit, at agad naman na nabalutan ng apoy ang puno matapos itong tamaan. Naging demonyo naman ang mukha nito at kanyang sinumpa si Ajito at si Amazaki at papatayin niya sila. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang isang lalaki sa itaas habang lumalabas ang aura nito. Nagsaad naman ito na pumunta siya dito para alisin ang bloodline ng mga heroes na yun, ngunit kahanga-hanga daw ang lalaking yun, habang ito'y nakatingin kay Ajito Mitsurugi. Napahawak naman ito sa kanyang baba at ito'y ngumiti, ang lalaking ito ay si Odium ng 6 na Dragon Sub-Commander ng Ravaging. Wika pa nito na isang mapanghimagsik na pangalan ngunit tila siya ay isang hindi inaasahang catch, sa ngalan ni Lord Ruble na malapit ng muling mabuhay. At kanyang susubaybayan ang dalawa na si Ajito at si Amazaki na kanyang target. Sa sandaling ito ay nawawala na sa katinoan si Habaha at walang tigil itong kakasigaw at banggit sa pangalan ng dalawa. Hindi naman inaasahan ng dalawa na ganito ang kakahinatnan ng kanilang kaibigan matapos itong mapahiya. At kailangan daw nilang tumawag ng albularyo para hampasin siya ng dahon ng malunggay sa ulo baka nasaniban na siya ng masamang espiritu. Agad itong lumapit sa dalawa at hinawakan niya sa damit ang isa at sinabi na lang nito. So ano? Kahit sinong mababa ang tingin sa kanya kahit sino pa sila.
ay kanyang papatayin ito. Bigla naman sumulpot si Odium na kanilang ikinagulat. Sa kalmadong ekspresyon nito ay kanyang sinabihan si Habaha na ang baluktot niyang diwa ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit nagtataka naman ang tatlo sa biglaang pagsulpat nito, at tinatanong nila kung sino ang taong ito. Ngunit biglang nagpalabas ito ng malakas na aura na may kasamang mabigat na pressure, at naramdaman ito ni Habaha na labis siyang kinabahan. Humingi naman ng paumanhin sa biglaang pagpapakita nito sa kanila at siya ay nagpakilala na siya si Odium, ang tapat na subordinate ng makapangyarihang apoy na dragon na si Lord Rubel. Lumapit naman ito na may nakakatakot na titig kay Habaha at sinabihan niya ito na tingnan daw nila kung matutulungan siya nito, at sabay dinakma nito ang mukha ni Habaha na hindi niya inaasahan. Sa mga oras na ito ay nagpupumiglas ito. At napapasigaw na lang dahil sa enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan, at ilang sandali lamang ay lumitaw ang isang bagay sa kanyang leeg na hugis dragon. Sa sandaling ito ay binitawan naman siya ni Odium matapos ang ginawa nito sa kanya. Sa kabilang banda, nag-aalala naman ang kanyang dalawang kasama at tinatanong nila kung ayos lang ba siya. Lumingon naman ito sa kanila ngunit nag-iba na ang kulay ng mata nito na parang mata ng demonyo. Sa pangyayaring ito ay labis naman na natakot ang dalawa dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Subalit wala naman tugon si Habaha dahil nilamon na ito ng kasamaan. Habang nababalutan ito ng kulay lilang enerhiya at nagpalabas ito ng kanyang kapangyarihan na apoy na nagpapahiwatig na ito ay aatake, at wala naman nagawa ang dalawa kundi sumigaw na lang. Sa sandaling ito ay makikita natin ang dalawa na nakahandusay sa lupa na wala ng buhay matapos lamunin sila ng apoy. Natuwa naman si Odium habang nakahawak ito sa kanyang baba, habang pinagmamasdan nito ang kaganapan. At ipinalandakan pa nito na ang lahat ng ito ay nagsasama-sama ng maganda. Ngayong nasa pwesto niya na ang kanyang mga pawns, at sisimulan na niya ito. Nalipat naman tayo ng eksena. At makikita natin ang mga estudyante na isa-isa silang pumapasok sa malaking portal. Ito ay si Rank Gate, na third pick ng Skull Mountain, at ipinahayag ng kanilang teacher na ngayon ay magsasagawa sila ng field test sa dungeon na ito. Maaari silang magtrabaho ng mag-isa o sa mga koponan. Ngunit kailangan nilang talunin ng hindi bababa sa 5 halimaw sa dungeon. Kung sakali, nag-imbita sila ng isang instruktor na may A rank upang mga siwa sa pagsusulit, kaya hindi na nila kailangan pang mag-alala. Ngunit napapikit na lang si Agito dahil naalala niya ang kanyang nakita. At wika na lang nito na isang field test laban sa halimaw, may kakayahan ba talaga sila sa mga ganyang kakayahan? Subalit napukaw naman ang kanyang tingin kay Amazaki. Agad naman niyang nilapitan ito at kanyang tinawag sa pangalan at ito'y nagpasalamat sa kanya. Napalingon naman si Amazaki sa likod. Natuwa naman ito at marihin itong sinabi na huwag siyang magpasalamat. Binigyan niya lang sila ng kaunting takot kung nasa ganung sitwasyon siya ulit ay sabihin niya lang sa kanya, at kapag makita niya si Habaha ay susuntukin niya ito sa mukha. Datinura naman ni Amazaki ay natawa na lang si Agito. Dahil dito ay nahalintulad niya si Tensaki sa kanya na parehas silang dalawa. At naalala nito noong pinapagalitan siya. Na sinabihan siya nitong ilang beses na siya nolulate hanggang sa makuntento siya, at humihingi na lang ito ng sorry sa kanya. Ang kaganapang ito ay parang bata siyang pinapagalitan ng magulang. At kanyang iniisip na bukod pa. Ang mga uri na yun ay nagtatarget lamang ng mga taong mas mahina kaysa sa kanilang sarili. Duda siya na gusto nila magkaroon ng lakas ng loob, upang pumili ng isang descendant ng 4 na dakilang bayani na nakipaglaban sa tabi ng Sword Saint. Kaya lahat sila ay namuhay ng masaya. Ngunit nagtanong naman si Amazaki kung ano ang nangyayari sa kanya. Sumagot naman si Agito. Nawala at mamaya na lang daw sila mag-usap. Ngunit sa sandaling ito ay naalala ni Amazaki ang nangyari kanina. Ang ipinakita ni Agito Mitsurugi kaninang umaga ay hindi magic, at hindi rin ito nabigo sa spellcasting, ito ay walang alinlangan na swordsmanship. Kung paano sumabog ang flame orb ng ganon, ay isang shockwave na nilikha ng isang hindi kapani-paniwalang speed draw, kahit na ang isang swordsman ay hindi kayang gawin yon. Kung mayroon lamang isang tao na may kakayahang tulad ng isang gawa. At kanyang nakita na isip ang isang 8-blade Agito Mitsurugi.
At tanong nito kung sino ba talaga ang ating bida. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob ng ikatlong pick gate sa Skull Mountain. At sa loob nito ay isang dambuhala ang lumitaw na ogre, at sa sandaling ito ay sabay-sabay nang umatake ang mga estudyante ngunit walang epekto ang kanilang mga atake. Ngunit biglang winasiwas ng ogre ang kanyang sandata sa estudyante. Subalit sa labis nitong takot ay nawalan ito ng balanse na kanyang ikinatumba para hindi ito tamaan. Sa sandaling ito ay naghanda ulit ang ogre para sa susunod niyang atake. Ngunit sa hindi nito inaasahan ay biglang tumalsik ang dugo sa kanyang dibdib matapos tamaan ito ng espada na sanhi ng kanyang pagkamatay. Bumagsak naman ang ogre sa lupa na wala ng buhay. Ang gumawa ng pag-atake na yon ay si Agito na kasalukuyang nakatayo ito sa harapan na matagumpay niyang nailigtas ang isang estudyante, at mabilis niyang ibinalik ang espada nito sa lagayan. Lumingon naman siya at sinabihan niya ang estudyante kung ayos lang ito. Pinayuhan niya ito. Tandaan na panatilihin ang kanyang distansya kapag nakikipaglaban sa dambuhala, agad naman na tumugon ito. Ngunit nagsaad naman ang ibang estudyante na mabilis lang niyang napatay ang ogre sa isang wilgo lang at iyon ay nakakamangha. Sambit naman ni Agito sa kanyang sarili. Kahit na mababa ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral, dapat niyang tapusin ang pagsusulit na ito ng mabilis, marahil ay makakahanap siya ng isang paraan upang kumonekta sa isang taong maimpluwensyang guild, at siya nagpaalam na sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto ay natigilan naman si Agito sa kanyang paglalakad. At napukaw ang kanyang pansin sa nakahandusay na mga halimaw, tanong nito kung sino ang maggawa nito. Agad naman siyang nagtungo doon, at sumambulat sa kanya ang maraming nagkalat na halimaw na wala ng buhay na nagkapiraso ang katawan nila. Ngunit naging seryoso naman si Agito at nakita niya ang lalaking nakatalikod na maraming dugo ang kamay nito at ang kanyang damit, subalit agad naman niya itong nakilala na siya si Habaha. Biglang napalingon ito at nakita niya si Agito at ito'y biglang naging agresibo. Agad itong umatake ng mabilis gamit ang kapangyarihan nitong apoy. Na agad naman naiwasan ng ating bida, sunod-sunod itong umaatake na wala na sa control at ito'y naglalaway, ngunit nagagawang iwasan ito ni Agito sa pamamagitan ng kanyang pag-atres. Nagsaad naman si Agito na ang kanyang magical ay hindi natural na pinalakas at ang kanyang mga galaw ay kakaiba, at walang tigil sa pag-atake si Habaha dahil sa kinokontrol siya ni Odium. Nagawang masalag ito ni Agito gamit ang kanyang espada, at nakita nito ang kamay ni Habaha na ang mga buto nito ay wala man siyang nararamdamang sakit. Nagkapiko-piko na ang kamay nito sa mga pagsasagawa nitong pag-atake. Sa oras na ito ay makikita natin si Habaha na pilit niyang nilalabanan ang sarili nito. At ito'y humihingi ng tulong sa ating bida. Dahil dito ay nanlaki na lang ang mata ni Agito, at naalala nito ang kanyang dating kasamahan at ang mga taong namatay. Itinaas niya ang kamay nito at lumabas dito ang dilaw na liwanag. At agad niyang idinampi sa noo ni Habaha. At ilang segundo lang ay unti-unting nawawala na ang marka sa leeg nito. At sabay nawala nito ng balanse sa labis nitong pagod na nasalo naman ni Agito sa kanyang braso, ngunit napaluha na lang ito dahil nailigtas siya. Nagsalita naman si Agito na alam niyang nandito siya, at magpakita na daw ang halimaw na ito. Sa sandaling ito ay inilapag na niya si Habaha sa lupa na wala ng malay. At ilang segundo pa ay nagpakita na rin ito. At sarkastiko nitong sinabi na nakita na niya natagpuan niya ang perpektong laruan. Marahil o dapat siya muna ang kanyang uunahin at isusunod niya si Amazaki Erika. At ito'y nagpakilala na siya si Odium, at siya daw ang tapat na kinatawan ni Lord Rubel, at sabay naglabas ito ng spell sa kanyang palad. At malapit na daw ang 6 na dragon ng ganap na mabuhay. At ilang segundo lang ay lumabas ang mga spell na pinalibutan si Agito na hindi naman niya ito ikinabigla. Tumawa naman ang nakakaluko si Odium. Na siya ang kanyang verdugo at nag-umpisang lumiwanag ang spell sa kanyang kamay. Kasabay nito ang paglabas ng apoy sa mga spell na nakapaligid kay Agito, subalit wala naman itong kahirap-hirap niyang napapawalang bisa sa pagwas-iwas nito ng kanyang espada. Hindi naman ito inaasahan ni Odium na lahat ng kanyang magic ay agad na naglaho matapos mahati ng espada ni Agito. Sa sandaling ito ay natapos na rin si Agito na mapigilan ang magic ng kumag.
At sinabi pa nito, na ang muling pagkabuhay ng 6 na dragon ay malapit na. At naging seryoso ang ating bida dahil sa mga pakana ng kumag na ito, at sarkastiko pa nitong sinabi na kanyang papatayin mga ito gamit lang ang kanyang espada. Subalit sa ipinahayag naman ni Agito ay pinagtawanan lamang siya ni Odium. Wika pa nito na siya ay matapang, kaya malabong mangyayari yun at maglaro muna sila ng kaunting laro, at nagpakawala ulit ito ng magic na lumabas dito ang maraming bilog na kulay lila. Nakita naman ito ni Agito kaya naging alerto ito at mabilis itong tumatakbo para iwasan ang mga ito na matagumpay niyang nagawa. Sa oras na ito ay nakalapit na si Agito at nagpakawala ito ng isang slash na pinang-atake niya kay Odium na agad naman niyang nadepensahan gamit ang kanyang blade sa daliri. Nagtanong naman si Agito na ang lakas ng loob niya at bakit niya ginagawa ito sa mga tao. Tumawa naman ito at ito'y sumagot na masaya kapag ginagawa niya ito. At sa pagkakataong ito ay sabay silang tumalon pa atras. Umatake ulit si Odium at ito'y nagpaula ng kanyang magic spell habang ito'y tumatawa ng malakas. Ngunit sa oras na ito ay mabilis naman na umiiwas si Agito kaya lupa na lang ang natatamaan nito, at ipinalandakan pa nito. Na ang digmaan 100 taon na ang nakalilipas ay siyang pinakamahusay, at alam ba niya? Kapag nangangaso, pinakamainam na mag-iwan ng landas para makatakas ang biktima, at pagkatapos ay kapag sa tingin nila ay nakahanap na sila ng kaligtasan. Lumitaw ka sa harap nila, ang ganap ng sandaling yun, ang hiyawan ng isang bata na nagmamasid sa kanilang kontroladong isipan na pinapatay sila ng kanilang magulang. Dahil dito ay napakagat na lang si Agito sa labis nitong galit. At dagdag pa ng hangal. Na ito ay tunay na kasaya-saya, at kung ma-awaken ang Dragon God, ay magagawa nilang sakupin ang sangkatauhan na kasama ang mga ibang halimaw. At ipaparanas sa kanya muli ang lahat ng yun at hindi siya hahayaang makialam. Sabay naghahanda ulit ito para sa kanyang gagawing pag-atake. Subalit bago man niya ito matapos ay biglang tinamaan ito sa braso na pagbulwak ng dugo dahilan para ito'y maputol, dahil sa mabilis na pag-atake ni Agito. Nanlaki na lang ang mata nito matapos niyang mapagtanto na naputol na ang braso nito. Tinignan naman ni Agito ang kumag na ito na may seryosong ekspresyon na agad naman niyang pinatigil ito sa pagsasalita at naririndi na siya sa kanyang walang tigil na kakaputak. Ngunit napasigaw na lang ito ng malakas dahil sa kanyang natamong pinsala, at pagbabayaran daw ito ni Agito. At ito'y sumugod ng mabilis para umatake, kanyang sinamantala itong pagkakataon habang nakatalikod pa si Agito. Ngunit inaasahan naman ito ng ating bida kaya madali na lang niya ito naiwasan. Wika pa ni Odium. Na siya ay walang iba kundi walang kwentang basura para manghuli, huwag masyadong maangas. At nagpakawala ulit ito ng pag-atake na agad naman nasalag ni Agito, sa lakas ng impact ng kanilang sandata ay pareho silang tumalsik. At sa sandaling ito ay inilabas ulit ng kumag ang kanyang magic spell ngunit ito ay mas malaki, at nagsaad pa ito na susunugin niya si Agito at hindi niya hahayaang makilala ng sino man ang katawan nito. At sabay pinakawalan na nito ang kanyang meteor shower. Bumagsak naman ng maraming apoy na mapangwasak at mabilis itong bumubulusok sa ating bida, ngunit pinagmamasdan lang niya lang ito habang palapit sa kanya. At ilang sandali lamang ay naghanda na rin ito para sa kanyang counter-attack. Dahil ang kumag na ito ay balak niyang sirain ang buong tarangkahan, at hindi na mapipigilan, sa oras na ito ay ginamit na ni Agito ang kanyang 8-blade swordsmanship rending Skyblade. At tuluyan na niyang pinakawalan ito sa maraming slash. Na matagumpay niyang tinamaan ang mga pabagsak na apoy at kung hindi man ito magawang pigilan ni Agito ay magdudulot ito ng pagyanig at pagguho sa loob. At makikita natin na si Odium ay tinamaan ito sa kanyang tiyan para ito'y tumilapon. Nanlaki na lang ang mata nito dahil nakilala niya ang teknik na yun. Ilang segundo lang ay makikita din natin na napawalang bisa ito ni Agito sa panang-atake sa kanya. Bumagsak naman si Odium sa lupa na kanyang ininda ang sakit. Habang tumatayo ito at dumudugo ang tiyan ay sinabi nito na nakilala niya ang atake na yon, ang sinumpaang alaala, ang pamamaraan na naglipol sa kanyang mga puwersang rubel, na isang tao lang ang makakagamit nito. Ang Sword Saint 8-blade na si Agito, narinig niyang namatay siya sa digmaang yon, at siya ay na-reincarnate. Napapikit na lang si Agito. At wika na lang nito na hindi na niya kailangang sagutin yan,
sa malapit ng mamatay. Dahil dito ay napahawak na lang sa ulo si Odium at natawa ito ng malakas dahil hindi siya nagkamali ng hinala. Na siya ay malas na tao, kahit na dumaan sa problema ng reincarnated. At nakatadhana siyang mamatay muli. At kanyang hinawakan ang mukha nito at nagpapalabas ng malakas na pressure. At ilang segundo lang ay nag-umpisa ng nagbabago ang itsura nito. At ipinalandakan pa nito na kasama ang Dragon God na si Ragna ay malapit ng ma-awaken. At ito'y nakakuha ng bagong kapangyarihan, at nag-ibang anyo ito na siya ay naging halimaw. Ikinabigla naman ito ni Agito dahil hindi niya ito inaasahan, na ito ay lumaki. Agad naman sumigaw ng malakas ito na umalingaw-ngaw sa lugar. At nagsimulang nagbagsakan ng mga tipak ng bato sa kanilang kinakatayuan. Sa kabilang banda, naramdaman din ito ng mga ibang estudyante ang pagyanig na labis nilang ikinatakot. Nabahala naman si Amazaki sa pagyanig ng dungeon dahil sa magic power na malakas na ngayon lang nangyari. Tumakbo ito ng mabilis para pumunta sa kabila at sinabihan niya ang kapwa nitong estudyante na magmadaling umalis na sa dungeon. Nakita naman ni Amazaki kung saan ang gagaling ang malakas na enerhiya ang nanggagaling sa loob. Ngunit ito ay nasa madilim na liblib na lugar ang dadaanan nito. Hindi naman ito nagdalawang isip at agad itong nagtungo sa loob at ilang sandali lamang ay tumigil na rin ito sa kanyang pagtakbo. Ikinagulat naman niya ito dahil sumambulat sa kanyang harapan ang isang malaking demonyo na kinakaharap ngayon ni Agito. Hindi niya ito inaasahan na ganito ang kanyang madadatnan. At tanong pa nito sa kanyang sarili kung bakit andito ang ating bida, nanlaki na lang ang mata nito dahil hindi ito makapaniwala na nagagawang magsalita ng demonyong ito. Sa sandaling ito ay sumagot si Agito. Na dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, tatapusin na niya ito ng mabilis. Ngunit naglulunsad naman ang pag-atake si Odium gamit ang kamay nito. At agad niya itong inulunsad na nagawang naiwasan ito ni Agito, kaya dumiretso sa pader at nag-iwan ng bakas, sa pagkakataong ito ay sumugod na rin ang ating bida. Subalit sa nasaksihan naman ni Amazaki ay halos nakaramdam ito ng takot dahil sa ginawang atake ng halimaw na ito. Sa oras na ito ay makikita natin ang konting sugat sa mukha nito. At sabay lumitaw ang maraming slash sa katawan nito na pagbulwak ng dugo sa ginawang pag-atake ni Agito dahilan para ito'y mapaungol ng malakas. Nagsaad naman si Agito na anong pagkadismaya kaya katawan lang ang kanyang pinaganda. Ngunit sa tinura naman ito ay natawa na lang si Odium. At ilang sandali lamang ay unti-unting naghilom ang natamo nitong pinsala sa katawan. Ikinabigla naman ito ng dalawa dahil ito'y nag-regenerate, na kayang pagalingin ang natanggap nitong pinsala sa katawan. Natawa naman ang demonyong ito. Nabinalaan niya si Agito sa pagpapala ng Divine Dragon. Dagdag pa nito na kaawa-awa ang isang katulad niyang swordsmanship na hindi gumana sa kanyang katawan ang ginawang atake nito. At sabay nagpalabas ito ng enerhiya sa kanyang kamay, at ilang segundo lang ay tuluyan na niya itong pinakawalan ng sunod-sunod sa ating bida habang ito'y tumatawa. Ngunit sa mabilis naman na galaw ni Agito ay walang kahirap-hirap nitong naiiwasan kaya lupa na lang ang tinamaan ng kumag na ito. Subalit nabahala naman si Amazaki. At sinabi na lang nito sa kanyang sarili na ang halimaw na yon, napakalakas kahit isang A-rank nangangailangan nito ng S-rank na antas ng pagtugon para mapatay ito. Ngunit sa sandaling ito ay binalutan na nito ang dalawang kamay nito ng malakas na enerhiya na kulay lila, at bigla itong naglaho sa isang iglap. At ito'y biglang lumitaw sa harapan ni Agito na agad naman niyang nasalag ang pag-atake nito gamit lang ang kanyang espada. At iniisip nito na ito ang pagpapala ng mga banal na dragon, kahit isang representante ng makapangyarihang ito. At naglunsad ulit ng isang hawi ng kamay nito, na depensahan naman ito ni Agito ngunit ito'y tumalsik sa lakas ng impact nito. At sa mga oras na ito ay walang tigil ito sa pag-atake gamit ang matulis nitong daliri. Na nagagawang harangan ang ating bida. Nagsaad naman ang halimaw na ito. Na nabigo ang kanilang plano na sakupin ang sangkatauhan, at namatay siya sa pag-aakalang nailigtas niya ang mundo at isa siyang hangal na bayani. Ang part na ito ay nasa intro ng ating video na dito siya nawala at bago ma-reincarnated. Dahil dito ay nagpintig ang tinga ni Agito at sumabog na ito sa galit sa mga pinagsasabi ng hangal na ito. Sa kabilang banda,
Hindi naman makapaniwala ni Amazaki sa revelasyong ito at kanyang narinig at siya ay napapaisip. Dahil ang kwento ng Sword Saint na si Ajito Mitsurugi ang nagligtas sa mundo bago ito nawala ng buhay at kung siya ba ay nagbalik. Bumalik naman tayo ng eksena. At sa sandaling ito ay pinalaki ng demonyong ito ang kanyang kamay. At sinabihan niya si Ajito na walang mundo ang kanyang maliligtas dahil dito na daw siyang mamamatay. At sabay pinakawalan na nito ang kanyang hinandang atake pa tungo sa ating bida. Subalit bago man ito tumama ay naglunsad ng isang malakas na slash si Ajito na tumama sa kamay ng demonyo dahilan para maputulan ito ng daliri. Ikinagulat naman ito ni Amazaki na napawalang bisa niya ito. Ang ginawang atake ni Ajito ay dumiretso sa katawan ng halimaw na sanhi ng pagtalsik ng dugo nito na labis niyang hindi inaasahan. Nagsuka na lang ito ng dugo matapos tumanggap ng matinding pinsala. At sinubukan pa niyang mag-regeneration ngunit hindi na ito umepekto dahil sa lalim ng kanyang sugat. Napaluhod na lang ito sa lupa at ito'y nanghina sa natamo nitong pinsala. Nag-umpisang ipinahayag ni Ajito na tama siya, na hindi siya bayani, napakaraming kasama ang nagsakripisyo ng kanilang sarili sa digmaang iyon, gayunpaman, ang kanilang napanalunan ay kapayapaan. Tumagal lang ng 100 taon, hindi na niya hahayaang mangyari ulit ngayon. Sa narinig naman ni Amazaki ay nagpagulantang sa kanya ang mga ito na lalong nagpapatibay sa kanyang iniisip. Dagdag pa ni Ajito na alang-alang sa mga dati niyang mga kasama at sa kanilang mga descendants na nagsakripisyo sa walang hanggang labanan. Sa pagkakataong ito, ililigtas ni Ajito ang mundong ito. Ngunit sa mga tinura naman ni Ajito ay labis na naiinis si Odium at kanyang pinatigil ito. At sabay sumugod ito ng mabilis pa tungo sa ating bida na agad naman siyang napigilan sa pamamagitan lang ng paghawak sa kanyang mukha. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Odium na nagawa lang siyang pigilan ng isang kamay, nanlaki na lang ang mata nito at ito'y nakaramdam ng takot at pinagpawisan ng malamig. Isipin na matatalo siya sa isang nabigong bayaning tulad nito. Sa isang tao na dapat matagal nang namatay ay imposible. Natigilan naman ito sa kanyang pagsasalita nang dumampi na ang espada sa kanyang dibdib. At sa oras na ito ay ginamit ni Ajito ang kanyang Hakenryu Sword Technique Piercing Moon. At lumabas dito ang malakas na enerhiya na kulay asul na tumagos sa katawan ng demonyong ito na nagmistulang donut. Dahil dito ay napasuka ulit ito ng dugo at nag-umpisa ng madurog ang katawan nito at bumalik ito sa dati niyang kulay. Habang bigkas nito ang kanyang Panginoon na si Rubel. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong namatay at naglaho sa harapan ng ating bida. Agad naman na inilagay ni Ajito ang espada nito sa lagayan, at sa sandaling ito ay lumapit na rin si Amazaki sa kanya at siya ay tinawag nito. Ikinabigla naman ito ni Ajito at ito'y napalingon sa likod. Sa seryosong mukha ni Amazaki ay puno ng katanungan ay nag-umpisa na itong nagtanong sa kanya na magpaliwanag ito. Na kung sino siya talaga. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa Japan, rehiyon ng Chubu, at sa loob ng espesyal na gate abyss. Na may isang babae na mabilis ang buhok na nakaupo sa halimaw na naging yelo. At nakatanggap ito ng pag-uulat mula sa Guildmaster. Ang halimaw na nagsasabing siya ang kinatawan ng 6 na dragon, ay natalo. Ang babaeng ito ay si Tumalena na isang S-rank Eternal Glacier. Ipinahayag pa ng kanyang Guildmaster na kaya muling nabuhay ang 6 na dragon, tila tama ang kanilang hula, nang walang S-rank na pangalawang casualty ay maaaring nangyari. Napabuntong hininga naman si Lena at agad itong sumagot na hinahanap ang lokasyon ng 6 na dragon sa susunod. Maaari ba silang humiling ng karagdagang kawani, at wala silang pahinga simula pa kanina? Ngunit sinabihan pa siya na huwag siyang mag-alala. Nakahanap na sila ng ilang kandidato, na si Mitsurugi Ajito, ang nag-iisang nakatalo sa representante, ng 6 na dragon na si Rubel, na tinawag ang kanyang sarili na Odium. Subalit wala naman naging reaction si Lena sa impormasyon na sinabi nila tungkol sa ating bida. Bagkus tinawag pa niya ang lalaki na nakaupo din sa uluhan ng halimaw na nakahandusay. Ang lalaking ito ay si Udo Rico na isang S-rank na Divine Thunder. At wika nito na hindi ka panipaniwala. Na walang magic power at isang swordsman sa panahon ngayon,
Bukod pa doon, isang solo clear na dapat ay isang pagkakamali. Ngunit inutos naman ng kanilang guildmaster na alinman sa kanilang dalawa ang gagawa, tignan nila kung totoo ang kanyang kakayahan. Kung siya ay may lakas ng pahintulot na i-recruit siya sa Seraphim na ikinabigla naman ng dalawa. Napabuntong hininga naman si Udo Rico. At ito'y pumayag na lang kahit ayaw niyang gawin at kanyang susuriin ang kakayahan ni Agito. At sinabi pa kay Lena na iiwan niya ang ulat sa kanya, na ikinadismaya naman niya ito na ayaw lang niya isulat ang report. Sa sandaling ito ay napukaw ang pansin ni Udo Rico sa itaas. At nakita niya ang mga maliliit na dragon sa himpapawid na patungo sa kanya. At nabanggit pa nito ang pangalan ng ating bida at ito'y naging interesado sa kanya, at sabay nagpalabas ito ng kulay lilang kidlat sa kamay nito. At ilang sandali lamang ay ginamit nito ang kanilang Great Thunder at mabilis na bumulusok ang mapangwasak na kidlat na samalubong sa mga dragons. Sa oras na ito ay matagumpay niyang tinamaan ito ng sabay-sabay at sila ay nahulog na kanilang ikinamatay. Natuwa naman ito dahil mas lumakas na ang kanyang kapangyarihan. Nalipat naman tayo ng eksena sa Hagura Magic Academy, training grounds, at makikita natin ang dalawa na nag-uusap. Nagulantang naman si Amazaki sa ipinahayag ni Agito na siya ang muling na reincarnated na Mitsurugi Agito, at ang 6 na dragon na muling nabuhay, ay nagpaplano ng pagbaba ng Divine Dragon. Nagsalita naman si Agito na tama ang lahat ng kanyang narinig na siya ay na-reincarnation. Ngunit napahawak na lang sa ulo si Amazaki dahil hindi niya ito inaasahan na magiging totoo nga ang kanyang hinala. Nagsimulang mag-isip ito. Nakaraniwan, i-dismiss niya ito bilang katawa-tawa, ngunit ang kanyang talino sa espada ay katunggali maging ng isang S-rank magician, kaya niyang ipaliwanag, maliban na lang kung siya mismo ang mismong Sword Saint Agito. Napabuntong hininga na lang si Amazaki, na naiintindihan niya, at siya ay naniniwala sa mga kanyang kwento. Ngunit sa isang kondisyon. At ito'y naging seryoso na sa labanan laban sa 6 na dragon, gusto niya ring tumulong, at gusto niya ring protektahan ang mundo, nakatayo lang at nanunood, hindi daw niya yun gagawin. Dahil dito ay nakita ni Agito ang pagkakahalintulad nila ni Tensaki na kanyang ikinabigla. At pumasok sa kanyang isipan ang huli nilang pagsasama habang kinakaharap nila ang dragon. Napangiti naman ito na siya talaga ang kanyang descendants at ang katangiang ito ng mahika, na mana niyang talent din. Nagtanong naman si Amazaki na ano ang balak niyang gawin ngayon, kailangan nilang magtipon ng mga kaalyado. Agad naman na sinabi ni Agito na may limitasyon sa kung ano ang magagawa ng dalawang tao, sa isip, makakahanap sila ng mga kasamang katulad ng mga noon. Nakasing lakas ng 4 na dakilang bayani. Napahawak naman si Amazaki sa kanyang baba at wika nito na kasing lakas ng kanyang grandmother, ang Seraphim. Na baka makatulong sila, nagtanong naman ng ating bida kung ano ang The Seraphim kung isa ba itong guild. Agad naman na ipinaliwanag ni Amazaki na sila ay isang pangkat na pangunahing binubuo ng S-rank ng guild, sinisiyasat ang mga anomalya sa mga tarangkahan. At dagdag pa nito, na alam niya namang nasa ibang bansa siya, tumulong siya sa kanilang pananaliksik bilang kandidato ng Seraphim. Agad naman na naalala ni Agito na bumalik siya mula sa paglalakbay sa ibang bansa, ngayong nabanggit niya na ito. Ngumiti ito at ang tanging iniisip nitong makakatulong sa kanila ay sila. Natuwa naman ang ating bida dahil sa pagkakataong ito ay sila ang kanilang naiisip na makakatulong sa kanila. Na ang pinakamalakas sa kasalukuyan. Ngunit ang kanyang kinakaharap na problema ngayon ay kung maniniwala sila sa kanyang kwento. Ngunit sinabihan naman siya na ayos lang yan ang mga Seraphim ay isang magkakaibang grupo. Lahat sila ay mga taong nag-iisip tungkol sa gamit ang kanilang buhay at lakas upang protektahan ang iba, at ang kapayapaang nilikha ng Sword Saint at ng 4 na dakilang bayani. Kaya nakikipaglaban sila, kaya ayos lang. Natuwa naman si Agito na ito ay isang kaluwagan, may mga bagong bayani, sa panahong ito rin, kung maaari siyang lumaban kasama ng mga taong tulad nito ay matutuwa siya. Sambit naman ni Amazaki na bagamat ang ilan sa kanila ay may kaunting personality quirks, kung ipaliwanag niya ng maayos ang sitwasyon baka sakali silang maniwala.
Subalit sa mga sandaling ito ay napalingon si Agito at nanlaki ang mata nito dahil naramdaman niyang may papalapit sa kanila na isang malakas na atake. Ngunit bago man tumama sa kanila ang ataking ito ay agad naman hinugot ni Agito ang espada nito. At sinalubong nito ng isang pagwas-iwas niya ng kanyang espada na agad naman niyang napawalang bisa ito. Nabahala naman si Amazaki at sinabihan niya ang ating bida na mag-ingat ito. Wika naman ni Agito na ito ay may nakakatakot na perception, at meron papalapit na isang tao. Ilang segundo pa ay nakalapag na rin ito sa sahig sa kanilang harapan na may kasamang pagsabog na enerhiyang kidlat. Sa ngayon ay napuno ng usok sa kinakatayuan ng lalaking ito at nag-umpisang nagsalita ito. Na upang maging tapat, hindi niya inaasahan masyado ang ginawang pag-counter-attack ni Agito, na nakaya niyang harangan yon. Ito ay si Udo Rico na inatas ang hanapin ng ating bida. Ngunit nakilala naman siya ni Amazaki. At itinanong naman ni Agito na kilala ba niya ito. Agad naman ipinahayag ni Amazaki siya ay isang S-rank sa guild, isa sa mga nangungunang gumagamit ng lightning magic sa mundo, at isa rin sa mga seraphim. Nagsaad si Udo Rico at sinabihan niya si Agito na tila natalo niya ang representante ng 6 na dragon sa kanyang sariling kakayahan. Napahawak naman ito sa kanyang ulo at ipinalandakan pa nito na natalo niya rin ang isa na nag-aangking representante ng 6 na dragon, walang kwentang mahina. Sa palagay nito ay hindi yun ang uri ng kalaban na maaaring talunin ng isang estudyante, at ihanda ang kanyang sarili. Naging seryoso naman si Agito sa sinabi nito na siya ay maghanda. Ito ay isang pagsubok kung ang kanyang mga kakayahan at ito'y naghanda na para sa gagawin nitong atake. Pinagpawisan naman si Amazaki dahil naramdaman nito ang pressure na ipinapalabas nito. Dagdag pa ni Rico matinding sagupaan ng kulog, isang spell para sa malalaking halimaw tulad ng mga dragon, hindi isang bagay na nakatutok sa isang tao. Gumamit daw siya ng anumang paraan na gusto niya kung makayanan nito ang isang strike. Ituturing niya siyang kandidato para sa Seraphim, ngumiti naman ang ating bida na ito ang kanyang magandang narinig. At kanyang tinanong si Rico na kung hindi niya magawang harangan ito. Tumawa naman si Rico at ito'y sumagot. Kung hindi niya ito magawa tapos isusulat niya na lang sa report na siya ay mahina na walang potential. Bahagyang natuwa naman si Agito. Na ito ay isang napakahusay at umpisahan na nila. Agad naman ginamit ni Rico ang Extreme Thunder Clash at kanyang pinakawalan ito patungo sa ating bida, na kalmado lang habang pinagmamasdan niya ito. At sa oras na ito ay hinawakan na rin niya ang kanyang espada at sabay ginamit niya ang Hack Can Flow and Blade Art 6-Petal Blade Burial. At ilang segundo lamang ay tuluyan ang nagtama ang kanilang mga atake at isang malakas na pagsabog na enerhiya ang naganap sa kanilang salpukan. Namangha naman si Rico sa ipinakitang lakas ni Agito na nagawa niyang mapawalang bisa ang ginawa nitong malakas na atake. Subalit napapikit na lang si Amazaki dahil sa lakas ng pagsabog at liwanag na nangyari. Sa sandaling ito ay naglalaho na rin ang mga nagkalat na enerhiya at makikita natin sa mukha ni Agito na walang kahirap-hirap niyang nasalag ito. Ngumiti si Rico dahil hindi nasayang ang kanyang oras sa paghanap at pagpunta kay Agito. Sa ngayon ang iniisip ni Agito ay isa itong kahanga-hanga kahit 100 taon na ang nakalilipas. Ang isang master ng antas na ito ay isang tunay na talento. Nagsalita naman ito at tinawag niya si Rico na agad naman niya itong ikinabigla. Masayang sinabi ni Agito na siya ang kanyang magiging kasama. Natawa naman si Rico at sinabi na lang nito na hindi masama. At ito'y lumapit kay Agito at kanyang inakbayan ito na sinasabing samahan siya nito. Na kanyang linya, ito'y napahanga dahil hinaranggan niya lang ng espada nito ng ganun lang. Ngunit hindi naman ito inaasahan ni Agito na ganito ang pag-uugali nito. At kanyang sinabihan nito na medyo pagbabago ng personalidad hindi niya inilabas ang totoong kapangyarihan niya. Iyon ay isang disguised intermediate spell na Thunder Spear. Sa ipinahayag ni Agito ay labis na ikinabigla ito ni Rico na totoo ang sinabi nito. Kung naging seryoso siya, ay pantay na sana ang buong lugar na ito. Wala masyadong mages na ganito kalibre. Ngumiti naman ito at kanyang sinabi na nakita niya sa disguise sa isang iglap lang, ito ay kapantay ng isang S-rank. At kanyang sinuri si Agito na ang aurang pinapalabas nito ay malakas. At ipinahayag nito na kalimutan na ito ay isang kandidato, simula ngayon,
Miyembro na siya ng mga espesyal na puwersa sa Seraphim.